Sa video na ito, ipapakita ko ang isang nakakakilabot na kwento na pwedeng maging resulta ng labis na paggamit ng mga gadgets, especially ng mga bata. Dito, gugustuhin mong yakapin ng iyong anak o batang kamag-anak at sasabihin, sana hindi ito mangyari sa kanya. Tara, alamin natin ang kwento ni Alicia Kosakovich. Si Alicia Kosakovich ay nawala mula sa kanilang bahay. Ito'y sa Crafton Heights. Ang pagkakabihag niya ay umagaw ng pansin ng buong bansa dahil sa ito'y kakaibang kaso. Ang kanyang mga magulang ay halos mabaliw sa pag-aalala. Patagal siyang nawawala at sa mga ganitong kaso kadalasan ay hindi na nakakabalik ng buhay ang mga bata. Lumaki si Alicia sa Pittsburgh, Pennsylvania. Isa siyang tipikal na teenager na dumaraan sa mga pagsubok ng pagiging dalaga. Anak siya ni Charles at Mary. Malapit ang relasyon ng pamilya nila, kabilang ang kanyang mas nakakatandang kapatid na si Chuck. Ang tahanan ng pamilya ay punong-puno ng pagmamahal at pinahalagaan ang ugnayan ng isa't isa. Si Alicia na may mabuting pagkatao ay tinaguriang ang tahimik sa kanilang pamilya. Mahilig siyang manatili sa bahay. Nakikita ang aliw sa mga pamilyar na bagay sa paligid niya. Kahit na puno ng pagmamahal ang kanyang pamilya, patuloy na lumalaban si Alicia sa lumalalang pagkamahiyain niya na parang tinutulak siyang manatiling mag-isa. Nag-alala si Charles at Mary para sa kapakanan ng kanilang anak, kaya't hinihikayat nila itong lumabas sa kanyang comfort zone. Pinalista siya sa mga klase ng pagmumodelo sa pag-asang makakatulong ito na lumabas siya sa kanyang mundo at makakuha ng tiwala sa sarili. Ngunit nanatiling mahiyain si Alicia. Ang kanyang pangunahing paraan ng pakikipagkomunikasyon sa mga kaibigan ay sa pamamagitan ng instant messaging. Isang digital na santuaryo kung saan maaari niyang ipahayag ang kanyang sarili ng may kagaanan. Ngunit hindi niya alam na ang kanyang mundo ay magbabago sa hindi inaasahang paraan. Isang gabi ng January 1, bagong taon, nagsama-sama ang pamilya para sa hapunan. Habang kumakain, nagreklamo si Alicia na masakit ang tiyan nito. Bagamat nag-aalala, naintindihan ito ng kanyang ina kaya binigyan niya ng pahintulot si Alicia na magpahinga sa kwarto. Sinabi niya na tatawagin nila ito kapag handa na ang dessert. Hindi alam ng kanyang pamilya iba ang pinili ni Alicia sa gabing iyon. Sa halip na bumalik sa kanyang kwarto, lumabas siya upang makipagkita sa isang kaibigan na nakilala online. Pinuksan niya ng kaunti ang pintuan sa harapan at dahil dito nakikita niya pa rin ang kanilang bahay at nasa loob pa rin ang kanyang pamilya. Ang desisyong ito ay malayo sa karaniwang kilos ni Alicia. Natatakot siya sa dilim at ayaw niya ng malamig na panahon kaya hindi siya lumalabas mag-isa. Pero sa gabing iyon na pinakamadilim at pinakamalamig, sinubukan niyang gawin ang hakbang na iyon para makipagkita sa isang taong hindi niya lubos na kilala. Ilang hakbang lamang mula sa kanyang bahay, nagsimulang magdalawang isip si Alicia sa kanyang desisyon. Naisip niya na bumalik na lang sa tahanan. Isang tinig sa kanyang isip ang nagsasabi na bumalik ka na, delikato ito. Pero bago pa niya maipahayag ang kanyang pag-aalinlangan, narinig niya ang isang kakaibang boses na tinatawag ang kanyang pangalan. Na umakyat ang kanyang kapatid sa kwarto para tawagin siya para sa dessert, ay nakita nito ang isang walang laman na silid at wala dito si Alicia. Nang hanapin nila sa buong bahay, wala ni isang bakas na siya'y lumabas dahil ang kanyang coat, bota at bag ay naroon pa rin sa dati nitong pwesto. Lalong tumindi ang kaba ng pamilya nang mapansin nila na hindi nakasara ng maigi ang pintuan. Ito'y sa bandang harapan. Sa takot na may masamang nangyari, agad tumawag ang pamilya ni Alicia sa emergency services at humingi ng tulong. Nang dumating ang mga pulis, nagsagawa sila ng masusing pag-iimbestiga. Gayunpaman, ang kanilang unang payo ay maghintay ng 24 oras na tila nagbibigay ng idea na maaring umalis si Alicia kasama ang kanyang kaibigan at malamang nababalik din. Ito ang pinakamasakit, nakakatakot at nakakasindak na emosyon na mararanasan mo. Ang malaman na ang iyong anak ay nasa kung saan at hindi mo alam kung nasaan. Hindi mo alam kung anong nangyayari at wala kang magagawa tungkol dito. Samantala,
Ang mundo ni Alicia ay nagkaroon ng isang nakakatakot na pagbabago. Siya ay pinilit na sumakay sa isang kotse at ang lalaking nagpilit sa kanya ay mahigpit na pinipisil ang kanyang mga kamay na parang gustong baliin ito. Nararamdaman niya ang mga takot at ang mga utos ng lalaki ay umuugong sa maliit na espasyo. Sinabi ng lalaki na kung hindi siya tatahimik, ilalagay siya sa likod ng kotse. Sa sandaling iyon napagtanto ng dalagita na wala na siyang kontrol sa sarili niyang buhay. Habang patuloy na nagmamaneho ang kanyang salarin, sumulyap si Alicia sa bintana ng kotse. Ang kanyang mga nakikita ay nagbabago mula sa mga pamilyar na mga senyas patungo sa mga hindi pamilyar na tanawin. Ang mga dating pamilyar na mga marka ay naging mga estranghero at bawat sandali ay lalo siyang napapalayo sa kanyang pamilya. Desperado siyang naghanap ng kahit anong paraan para makatakas. Nang dumaan sila sa isang toll booth, nagkaroon siya ng munting pag-asa. Nanalangin siya na baka masulyapan siya sa toll booth ng isang attendant na tahimik na humihingi ng tulong. Ngunit hindi napansin ang kanyang tahimik na mga pakiusap at ang kotse ay nagpatuloy. Tinahak ang 5 oras na paglalakbay mula sa pamilya ng mga lansangan ng Pittsburgh, Pennsylvania patungo sa hindi kilalang teritoryo ng Virginia. Ilang saglit pa, napunta siya sa kamay ng isang lalaki at kinulong siya sa basement ng bahay nito. Ang desperasyon ay tumindi sa tahanan ng pamilya ni Alicia na nag-udyok ng pangalawang tawag sa emergency services mula sa ama ni Alicia na si Charles. Sa pagkakataong ito, may kasamang pagkabahala at matinding determinasyon. Sinabi niya sa mga otoridad na si Alicia ay hindi basta-basta lumalayo. Nang maunawaan ang bigat ng sitwasyon, inilipat ng Pittsburgh Police ang usapin sa Crimes Against Children Task Force. Ang task force na ito ay binubuo ng mga federal na ahensya na nagpapatupad ng batas, na kung saan ay hindi kailangan sumunod sa karaniwang panahon ng paghihintay bago ideklara ang isang tao na nawawala. Nagsimula agad ang investigasyon na may sama-samang pagsusumikap upang maibalik si Alicia ng ligtas. Ang task force ay nagsimula ng komprehensibong paghahanap sa kapitbahayan, sinuri ang lugar at nagtatanong sa mga residente, ngunit walang napala. Dahil sa kawalan ng alitan sa pamilya at ang katotohanan na iniwan ni Alicia ang kanyang mga personal na gamit, inalis ng task force ang posibilidad na umalis si Alicia ng kusang loob at opisyal na dineklara na siya ay dinukot. Ang pahayag ni Mary tungkol sa maraming oras na ginugol ng kanyang anak sa internet ay nakakuha ng atensyon ng mga investigador. Inimbestigahan nila ang kanyang mga online na aktibidad at tumutok sa isang chat room na nagbunsod ng mga alalahanin tungkol sa kanyang pakikipag-ugnayan sa mga individual sa internet. Noong 2002, wala akong idea sa mga panganib ng internet. Ito'y sabi ni Mary. Ang anak ko ay nakaupo sa isang karaniwang silid at nakikipag-usap sa isang kahon. Oo, para sa akin iyon lang ang ginagawa niya. Bagamat tila inosente ang pag-chat online, napagtanto ng pagpapatupad ng batas noong 2002 ang mga likas na panganib. Ang pakipag-ugnayan ni Alicia sa mga tao sa internet ay naglantad sa kanya sa mga potensyal na nananamantala. Dahil dito, sinuri ng FBI ang 2 posibleng senaryo. Ang una ay ang posibilidad na si Alicia ay dinukot sa lansangan ng isang hindi kilalang taong may masamang hangarin. Ang pangalawa, ang mas nakakakilabot, ay ang posibilidad na si Alicia ay naakit palayo ng isang nananamantala, isang nakakabahalang realidad sa lumalaking panahon ng internet. Hindi nag-aksaya ng panahon ang FBI sa pagkuha ng computer ni Alicia para sa investigasyon. Sinuri ng mga technician sa laboratorio ang digital history ni Alicia at natuklasan ang napakaraming komunikasyon sa mga instant messaging platform. Pinag-aralan ng mga investigador ang mga pag-uusap isa-isa. Nakakita sila ng mga diskusyon tungkol sa pag-aaral, mga lalaki at mga karaniwang paksa na nasa isip ng isang teenager, katulad ni Alicia. Ang layunin nila ay tuklasin ang anumang senyales na maaring magbigay liwanag sa misteryo ng nangyari sa kanya. Habang ginagawa ito, napagtanto ni Mary na maaring hindi nila sinasadyang magdala ng panganib sa kanilang tahanan. Ito'y sa pamamagitan ng tila inosenteng regalo, ang computer, na dapat sana ay makatulong lamang sa mga proyekto sa paaralan, takdang aralin, at pananaliksik ng kanilang mga anak. Dahil sa determinado na makatulong sa investigasyon,
Nakipag-ugnayan si Mary sa National Center for Missing Children upang humingi ng gabay. Ang payo na kanyang natanggap ay malinaw. Ilabas ang larawan ni Alicia para makita ng mundo baka may nakakita sa kanya kung saan. Ang pakikipag-ugnayan sa media ay naging mahalagang estratehiya para mahanap si Alicia. Ipinakalat ng mga news outlets ang kwento ni Alicia sa malayo at malapit na lugar na naging mga headline na nakahuli ng pansin ng publiko. Dala ang dosena mga litrato, sinikap ng pamilya na ipalagay sa isipan ng mga tao ang mukha ni Alicia. Samantala, nagpunta ang FBI sa paaralan ni Alicia para tanungin ang kanyang mga kaklase at guro upang makakuha ng mas malalim na pag-unawa. Nalaman na madalas na mukhang pagod si Alicia pagdating sa paaralan dahil ginugugulan niya ang kanyang mga gabi na nakatutok lang sa kanyang computer. Ikinabahala ng kanyang mga kaklase na nakikipag-usap si Alicia sa isang matandang lalaki, isang taong matagal na niyang kinakausap, at may plano para sa isang face-to-face meeting. Dahil dito, sinimula ng FBI na tignan ang posibilidad ng online impersonation at emotional manipulation. Ang online impersonation or fake identity ay isang mapanganib na taktika kung saan ang isang nananamantala ay nagpapanggap bilang ibang tao na tulad ng isang taong kasing edad ng biktima at inaangkop ang kanilang mga mensahe upang magkatugma sa kagustuhan ng kanilang biktima. Kapag nakuha nila ang tiwala, maaari silang magpatuloy sa pag-groom ng kanilang target sa pamamagitan ng panlilinlang at gabay sa biktima patungo sa pagtanggap ng mga ideyang nakakasama at ito'y naayon sa kanilang masasamang layunin. Nagbibigay sila ng outlet para sa mga frustrations ng biktima at naroon upang makipag-usap sa kanila na mas lalo pang nagiging mapanganib dahil sa kanilang kakayahan na manipulahin ang kanilang target. Halimbawa, pag-uusapan nila kung gaano kahirap ang kanilang pamilya o kung gaano kahirap ang buhay estudyante dahil ang taong ito ay nagpapakita ng pagmamahal at atensyon sa kanila na hindi nila nakukuha sa ibang tao o pamilya. Kaya kalaunan ay humahantong ito sa pakikipagkita. Isang araw, si Tom Carter, ang acting supervisor sa isang crime squad, ay nakatanggap ng isang mahalagang tawag mula sa Florida. Siya ay nag-aatubili dahil makakatulong ang tawag na iyon sa investigasyon. Itinago ng tumawag ang kanyang pagkakakilanlan dahil sa kahihiyan. Inihayag niya na bahagi siya ng isang chat room para sa mga matatanda kung saan nagpadala sa kanya ang isang kalahok ng link sa isang pribadong video na isang live stream na naglalarawan sa isang babae sa isang hawla na nagpapakita ng nakakatakot na pagkakahawig sa nawawalang teenager na mula sa Pittsburgh. Ang paglalarawan ng tumatawag sa nilalaman ng video ay nagpadala ng kilabot sa kupunan ng investigasyon. Ang babae sa video na umiiyak at malinaw na nasa panganib ay nagdagdag ng apoy para hanapin agad si Alicia at tuluyang wakasan ang kasindak-sindak na pangyayaring ito. Sa video, siya ay mukhang nagdurusa at kumbinsido ang mga pulisya na ito nga ay si Alicia at ito'y mukhang binihag. Upang makakuha ng karagdagang impormasyon, tinanong ng mga opisyal ang tumawag tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, ngunit binaba niya ang telepono. Nang tinunton ng FBI ang kanyang tawag, ito'y sa isang payphone sa Tampa, Florida. Wala silang magawa kundi umasa na tatawag muli ang lalaki. Pagkatapos ng ilang sandali ay tumawag nga siya muli. Kahit may agam-agam, nakipagtulungan ang informante. Nagbibigay ng mas maraming impormasyon hanggang kaya niya dahil siya rin ay may puso ng isang ama. Ngunit ang harapin ang posibilidad ng isang personal na pagkikita sa FBI, tumanggi siya dahil sa takot para sa kanyang sariling kaligtasan. Dahil siya ang pangunahing pinagmulan ng impormasyon, sabik ang FBI na makuha ang karagdagang detalye. Habang patuloy niyang kinakausap ang mga investigador, tinunton ng FBI ang kanyang lokasyon. Nakarating ang mga ahente ng FBI sa kanyang tirahan at kumatok sa kanyang pintuan. Sa harap ng sitwasyong ito, nagdesisyon ng informante na lumayo mula sa nagaganap na trahedya. Agad niyang pinabatid sa pulisya ang mga detalye na mayroon siya na nagbigay ng mahalagang lead para sa patuloy na pagsusumikap ng FBI na hanapin si Alicia. Subalit dahil sa pagiging anonymous ng mga chatroom, kakaunti ang detalye na naibigay ng informante tungkol sa dumukot.
Ang meron lang siya ay isang screen name at walang totoong pangalan at lokasyon. Sa ganitong hamon, nagpasya ang FBI na hindi isiwalat ang limitadong impormasyon sa mga magulang ni Alicia hanggang sa siya ay ma-rescue. Sinubukan nilang hanapin ang IP address na nauugnay sa screen name ng nag-upload ng video, ngunit naharap sila sa isang hadlang, ang Yahoo na nag-host ng website. Sila ay may legal na obligasyon at tinuturing na kompetensyal ang mga IP address. Upang malampasan ang balakid na ito, isang subpoena na wala sa isang grand jury ang kinakailangan. Ngunit ang prosesong ito ay maaaring umabot hanggang sa susunod na umaga. Nangangahulugan ito ng pagkaantala sa paghahanap kay Alicia na maaaring magdagdag ng panganib sa kanyang buhay. Kaya habang hinaharap ang mga limitasyon ng legal na proseso, nagpatuloy ang FBI sa iba pang paraan upang hanapin si Alicia at para tugisin din ang mandurukot. Gumamit si U.S. Attorney Mary Beth Buchanan ng Patriot Act gamit ang mga probisyon nito upang pilitin ang mga internet service providers na magbahagi ng impormasyon sa mga emergency na sitwasyon. Sa kabila nito, naharap ang FBI sa isa pang hamon. Sarado ang punong tanggapan ng Yahoo sa California sa oras na iyon. Ngunit hindi sila napigilan kaya pinadala ang isang ahente ng FBI sa tahanan ng presidente ng Yahoo. Ito'y bandang alas 5 ng umaga. Sa halip, inatasan ng presidente ng Yahoo ang isang empleyado na magbigay ng kinakailangang impormasyon sa mabilis na paraan. Sa ganitong paraan, natuntun nila ang IP address na nagpakita na ito'y pag-aari ng isang individual sa Herndon, Virginia. Ito'y kay Scott Tyree, isang 38 years old na hiwalay sa asawa at isang karaniwang computer analyst na nagtatrabaho bilang isang government contractor. Siya ang lumitaw bilang posibleng suspect. Bago ang pagtukot, nalaman ni Alicia na siya ay nakikipag-chat sa isang individual na iniisip niyang babae at ito'y may pangalang Christine. Kahit na nalaman niya na si Christine ay isang matandang lalaki at si Tyree nga ito, patuloy pa rin siyang nakikipag-usap dito. Ang computer ng pamilya Kasakavich ay nasa sala kung saan maaring bantayan ang internet activity. Ngunit si Tyree ay madalas na mag-chat sa kanya tuwing gabi habang ang natitirang miyembro ng pamilya ay mahimbing na natutulog. Kahit walang record ng korte o anumang tahasang tanda ng negatibong pag-uugali, tinutukan ng FBI ang koneksyon ni Tyree habang ang isang koponan ay nagtatrabaho para makakuha ng warrant na magpapahintulot sa pagpasok sa tahanan nito. Ang isa pang koponan ay sumiyasat sa computer ni Alicia. Hinanap nila ang pangalan ni Tyree para makumpirma na tama ang kanilang hinala. Hindi nila alam noon na si Alicia pala ay nasa isang basement na walang ibang magawa kundi humiling para sa kanyang kaligtasan. Nangangahulugan nito na pwedeng gawin na mandurukot ang kahit ano kay Alicia, kahit ito man ay pambababoy. Isang umaga habang papunta ang lalaki sa opisina, sinabi niya kay Alicia, "Parang nagsisimula na ako magustuhan ka ng kaunti." Sa mga salitang yon, nangako si Tyree na dadali niya si Alicia sa isang biyahe pagkabalik niya. At sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na araw, pinakain niya si Alicia. Dapat sana'y masaya ang biktima na may pagkain, ngunit ang mga salitang ito at ang kanyang pagtrato ay nagdulot lalo ng takot sa puso ni Alicia. Dahil iniisip niya na iyon ang kanyang huling oras habang unti-unting bumababa ang bigat ng sitwasyon, napatunayan niyang ang kanyang buhay ay nakasalalay na lamang sa isang hibla. Mabuti na lamang at sa wakas ay nakakuha ng nakapirmang search warrant ang mga otoridad, kaya agad na kumilos ang FBI. Nalaman nila na si Tyree ay nasa kanyang trabaho at dito nga ay nagpadala ng isang kuponan para arestuhin siya. Habang ang isa pang kuponan ay sumuyod sa kanyang tahanan para mahanap ang anumang bakas ni Alicia. Ang pag-aresto ay naganap ng maayos sa pinagtatrabahuan ni Tyree. Sa kabilang banda, naririnig naman ni Alicia ang malakas na kalabog at mga taong sumisigaw. Dahil sa takot, iniisip niya na ito'y mga tauhan ni Tyree at iniutos na tapusin ang kanyang buhay. Siya ay nakakadena at may collar sa leeg na panghayop. Dito nagtago si Alicia sa ilalim ng kama. Ang ingay ng mga yapak at tinig ay nakakilabot para sa kanya. Sinisigawan siya na lumabas.
Ang nanginginig na si Alicia ay dahan-dahang lumabas upang ipakita ang kanyang sarili. At ang dulo ng armas ay nakatutok sa kanya na nagpapahiwatig ng kanyang huling sandali. Sa isang biglaang pagbaliktad ang sitwasyon, ang taong may hawak ng armas ay lumingon. Sabi ni Alicia, "Nakita ko ang pinakamagandang letra sa alpabeto, ang mga titik na FBI, makapal at kulay dilaw sa likod ng kanilang mga jacket. At alam ko na ako'y ligtas na at ang aking mga dasal ay sinagot na." Sa kabilang banda, ang magulang ni Alicia ay tinawagan ng otoridad. Tumawag ang FBI at sinabi sa amin na pumunta kami kaagad sa gusali nila. Wala akong idea kung tinatawag nila ako upang sabihin na natagpuan na nila ang aking anak o kung tinawagan nila ako upang kilalanin ang kanyang katawan na wala ng buhay. Pagkatapos ng kanyang pagkakaligtas, si Alicia ay nanatili sa isang foster home. Ito'y bilang pansamantalang silungan niya matapos ang kanyang nakakatakot na karanasan. Ang gabing iyon ay dapat ang muling pagkikita kasama ang kanyang pamilya. Ngunit habang lumilipas ang oras, hindi mapigilan ni Alicia ang pag-aalala na baka hindi na siya mahal ng kanyang pamilya o nagtatampo dahil sa kanyang pag-alis. Taliwas sa takot ni Alicia, ang kanyang mga magulang ay naharap sa isang di inaasahang hamon, ang pagdumog ng media para sa kwento ni Alicia. Ito'y naging dahilan kaya nahirapan sila na mag-book ng flight. Hindi alam ni Alicia ang tungkol dito kaya nanatili siyang malungkot. Sa kabutiang palad, nalaman ng FBI ang nangyari at umaksyon para makahanap ng solusyon. Sa isang praktikal at mahabaging hakbang, inarrange ng FBI ang isang pribadong eroplano upang matiyak na makakabiyahe agad ang pamilya papuntang Virginia at madala si Alicia pauwi. Nang tanungin si Alicia kung anong nararamdaman niya na makita niya ang kanyang mga magulang, sinabi niya na siya'y sobrang saya at nabunutan ng tinik. Noong March 2003, ay nakamit ang hustisya nang umamin si Scott Tyree sa 4 na kaso, kabilang ang pagdukot at pang-aabuso. Siya ay sinentensyahan ng 19 years at 7 months na pagkakabilanggo, na naging isang makabuluhang tagumpay sa legal na laban. Ngunit sa kabila ng parusang ito, ang kanyang pagkalaya noong 2017 ay nag-iwan ng tanong kung sapat ba ang hustisya para sa mga tulad ni Alicia na nagdusa sa kamay ni Tyree. 2 taon bago ang schedule, may pangyayari na nagdulot ng lungkot sa bagong kapayapaan ni Alicia na mabigyan ng parol si Tyree at nilipat ito sa isang halfway house na 4 na milya lang ang layo mula sa tahanan ni Alicia sa Pittsburgh. Ito'y nagdulot ng pangamba dahil sa potensyal na banta na dala ni Tyree sa kanyang dating biktima. Napatunayan na may basehan ang mga pangambang ito nang si Tyree habang nasa halfway house ay lumabag sa kanyang parole sa pamamagitan ng pagbisita sa mga hindi angkop na website. Dahil dito, iniutos ng hukom na bawiin ang kanyang parole at binigyan siya ng karagdagang 2 taon sa kulungan. Sa kabila ng lahat ng ito, kumuha ng lakas si Alicia mula sa kanyang nakakakilabot na karanasan at ginamit ito bilang plataporma para sa isang advocacy. 1 taon pagkatapos ng kanyang pagdukot, naging matapang at nakapagtaguyod siya para sa mga batang naharap sa mga panganib online. Ginamit niya ang kanyang sariling kwento upang turuan ang parehong mga bata at ang kanilang mga magulang tungkol sa mga panganib sa internet. Sabi niya, kailangan nating turuan sila kung paano protektahan ang kanilang mga sarili dahil hindi nila alam kung paano. Dagdag pa, hindi ito para takutin sila at gawing nakakatakot ang mundo, kundi para bigyan sila ng kapangyarihan. Ang dedikasyong ito ay nagbunga sa pagtatag ng grupong Alicia Project, isang organisasyon na nakatuon sa pagpapalaganap ng kamalayan tungkol sa kaligtasan ng mga bata sa internet at sa pakikipaglaban ng mga krimen online. Tulad ng kanyang dedikasyon sa pagpapalaganap ng kamalayan tungkol sa mga online na mandurukot, nakipagtulungan din si Alicia sa National Association to Protect Children upang matiyak ang pagpasa ng batas na pinangalan sa kanya, ang Alicia's Law. Ang batas na ito ay isang makapangyarihan at kakampi laban sa mga nananamantala sa Estados Unidos na tumutugon sa kakulangan ng mga federal na mapagkukunan ng pagtugon sa mga kaso ng mga kawatan online. Kilala ito sa pagkakaloob ng tuloy-tuloy na pondo lalo na para sa mga task force na nakatutok sa krimen sa internet para sa mga bata. Ayon sa mga kamakailang ulat, ang Alicia's Law ay nakatulong na sa pag-aresto
na mahigit sa 1,000 na mga kawatan online. Para kay Alicia, kahit ilang taon na ang nakalipas, patuloy pa rin binabalikan ni Alicia ang masasamang alaala ng kanyang nakaraan. Ang mga bangungot at kakilakilabot na karanasan ay nanatiling bahagi ng kanyang buhay. Noong 2016, nakuha ni Alicia ang kanyang master's degree sa Forensic Psychology mula sa the Chicago School of Professional Psychology. Hanggang ngayon, si Alicia ay nanatiling isang simbolo ng katapangan habang patuloy siyang lumalaban upang matiyak na walang sinuman ang makakaranas ng tulad ng pinagdaanan niya. Sabi ni Alicia, hindi mo alam kung anong nasa loob mo para mabuhay hanggang hindi ka napupunta sa isang sitwasyong hindi maipaliwanag, kung saan ang tanging layunin mo lang ay ang mabuhay. Ikaw, ano ang masasabi mo tungkol sa ating kwento ngayon? Sa tingin mo ba ay may natutunan ka bilang magulang o bilang isang batang mahilig sa internet o gadgets? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!